Nako, eto mga karibin natin, BP Sara nanumpa na. Aba, ayan, nagtatanong po mga kaubayan, big good news. Sara Duterte acting president na. Nako, confirm, BBM wala na sa palasyo. Lahat nagulat. Aba, yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play ang video yan, eto muna. Pasadahan muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. Eto. Nako. Takot na itong mga dilawan, pinklawan, kung ano pang kulay, no? Dito po kay Vice President Sara Duterte, especially ito pong taong ito. Sabi niya po dito mga kaubayan, no? Gusto ko lang bigyan ng reaction to. Sabi niya po dito, sa 2028 kapag nakabalik ang mga Duterte, gigibain nila ang demokrasya, ha? Paano mo nasabi yan? Pero eto ang naisip ko bigla eh. Kung ang mukha ng sinasabi mong demokrasya ay ang pagmumukha mo, pagmumukha ni Risa Hontiveros, pagmumukha ni Dilima, pagmumukha ng mga pulahan, di ba? Pagmumukha ni President Bongbong Marcos, pagmumukha ni Romualdez, comment down below mga kaubayan kung kanino pang mga pagmumukha. Kung yan ang pagmumukha ng demokrasya ay talagang dapat kayong gibahin. Di ba? Kung ikaw ang mukha ng demokrasya, dapat ka talagang gibahin, Trillanes, kasi napakasinungaling mo. Kung ang mukha ng demokrasya ay si Claire Castro, dapat lang talagang gibahin mga kaubayan. Napakasinungaling ninyo eh. Di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po ni Sam Ancheta, says the guy who turns off the mic of other senators when he doesn't like what they say. Ayan na. Haskag guba agyud call. Ayan na. Sobrang kaba na ni Trililing. Ayan, malayo pang 2028 pero kinakabahan na si Trililing. Bakit kaya? Kasi may mga bali-balita ngayon, may nangyayari, no? May nangyayari sa presidente. Baka kinakabahan na itong si Trililing. Ayan. Sabi po dito ni Nader, natatakot ka lang kung Duterte ang Pangulo. Ayan. Ikaw ang hudas, ang gigiba sa demokrasya ng bansa. Correct ka. Tumago ka na sa palda ni mother mo. Sabi po ni Edwin. Ayan mga kaubayan. Sabi po ni Joven, tama ka boss, tama ka dyan boss, gigibain talaga niya kayo. Correct, no? Ulul, sabi po ni RJ Ulul, believe it ang punta mo, aray ko po. Pagdating ng 2028, nanalo si Inday, lumipat ka na sa Mars Trail, ayan na. Kahit kabado na silang lahat kabado na po silang lahat. Dito po kay Vice President Sara Duterte. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below kasi eto papasadahan din po natin ito. Eto po Teka lang So ito naman mga kabayan. BP Sara, sabi po ni BP Sara, hindi mo na alam kung kaninong interes ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Correct. Ba? Nakikita na po nila. Okay? Sabi nga ni Erap mga kaubayan, no? Siya nga raw na impeach envelope lang. Yung administrasyon ngayon, mali-maleta. Ang hirap pang gumalaw ng kasundaluhan natin, di ba? So, maaaring itong nakikita nating dahilan, maybe, no? Itong ating mga armed forces, itong mga opisyal ng ating gobyerno, ay namalitahan din. Ano sa palagay niyo po, Kasi sabi dito ni BP Sara, sabi po niya po dito, hindi na natin alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng kasundaluhan. So, maybe namalitahan po sila, no? Kasi biruin nyo, sa dami po nang nangyayari sa ating bansa ngayon, kaliwat ka ng korupsyon, trilyon na po ang pinag-uusapan dito, no? Pero wala man lang nakulong. Yung mga big fish, no? Tapos meron pang mga aligasyon ng pagdroga,
okay, sa administrasyon, ha? Walang reaction po ang armed forces, di ba? Yung kasundaluhan po natin, mga kababayan. Anyway, sa inyong palagay, mga kababayan, ha? Kaninong interest po ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan? Diba? Is the Filipino people, kasi dapat kasi yun talaga ang nasa Constitution. The serve and protect the Filipino people, no? Kaso ang nangyayari po ngayon, whether we like it or not, no, na paghahalataan po natin na parang iba yata ang tono, ha? Ibang sayaw ang sinasayaw nila ngayon. Ibang tugtog ng sayaw ang kanilang sinasayaw, mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Raul, sovereign interest should be the utmost priority of the for the civilization to survive. Not an empire that wants to propagate its nihilist interest. Ayan. Money speaks and walks, sabi po ni Rosalinda. Ayan, sabi po ni Eddie, sa aking obserbasyon, mga kasundaluhan ay ang protektahan ay yung interest na mali, hindi interest ng taong bayan. Sana makita nila na hindi tama ang kanilang pinoprotektahan. Correct. So sabi po ni Paulina, ilang beses na sinabi gumawa sila ng mga UTI, pinoprotektahan ang bayan ayon sa konstitusyon. Ayan, ayon po kay Paulina. Sabi naman po dito, money is louder than laws. Ayan. Ang pera daw ay mas maingay pa, no? Parang mas nasusunod pa kaysa sa batas. Ayan, yes na yes, His Excellency Commander PBBM. Ayan na. Yeah, si BBM po talaga ang nila. Sabi po dito ni Rolando, ang kanilang pinoprotektahan. Siyempre, yun po ang Commander-in-Chief, no? Kaso nga lang, mali. May mali tayong nakikita sa Commander-in-Chief. Yun lang. Diba? Kasi impeachable nga, no? Yung mga ginagawa nila, impeachable. Especially, pagdating po sa mga budget natin, waldas ng waldas, mga kababayan. Grabe po, Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below dito po sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte. At itatanong ko na rin po sa inyo, kanino po ba talagang interest ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan? Ngayong araw ng kagitingan, magigiting ba talaga sila? Or naggigiting-gitingan, no? Alright? Ito po, mga kababayan, pasadahan na po natin yung video. Pasok! Dapat po bang pumalit na si VP Sara Duterte bilang acting president? Kasi sa akin, ako naniniwala na sa tingin ko, dapat nang pumalit ni VP Sara Duterte bilang acting president, di ba? So, ibig sabihin, manunumpa na. Dapat nang manumpa si VP Sara Duterte. Aba? That is a very, very good news, mga kababayan. Bakit? Kasi nga, hindi na nagpapakita ang Pangulo in public. Wala nang live. Wala nang public appearance. Wala na. Pwede pa si VP Sara Duterte may live appearance. So, ito nga, pinagkaguluhan pa siya. Acting president na yan. Dapat maging acting president na. Grabe, no? Etong pinapakita na video dito, mga kababayan, no? Pinagkakaguluhan si Vice President Sara Duterte. Diba? Nakita niyo po yung tao dito? It is organic, natural, no? Not like doon po sa mga OFW, nakita po natin, di ba? Even sa mga pagtitipon po sa Malacanang, no? Yung mga tao, iniisnab lang si PBM that he is the president, given na he is the president, no? But eto po si VP Sara, mga kababayan, minamahal ng taong bayan naturally, wala pong nagsasabi, naman pumala. Yung sa iba nga, di ba, yung video ni BBM, yung iba, yung mga staff ni BBM, nagsisenyas pang palakpak na kayo, palakpak. Dito wala pong nagaganyan, mga kababayan. Si VP Sara lang yan, mga karabin natin, okay?
Yan, kasi tiwala ng taong bayan na sa kanya eh. Oo! Ipapakita ko sa inyo na tiwala ng taong bayan na kay VP Sara Duterte na. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Ingatan si Sara, anytime maaring magbago ang takbo ng kapangyarihan. Matapos ang usap-usapan at kumakalat ngayon sa lahat ng social media platforms at maging sa mainstream media ang di umano'y totoong kalagayan ng kasalukuyang Pangulo na si Marcos Jr. Vice President Sara Duterte pinaghahanda na at posible na di umanong manumpa anumang oras bilang bagong Pangulo ng Pilipinas sa palit ni Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Bakit na kailangang higpitan ng seguridad ng Vice Presidente? Hindi ito simpleng pagpapakita ng kapangyarihan, kundi isang hakbang na nakaangkla sa posibleng banta at sa bigat ng responsibilidad na maaring bumagsak sa balikat ni Sara anumang oras. Sa mata ng maraming taga-subaybay, ang ganitong pahayag ay hindi lamang paalala, kundi tila indikasyon na may mga pwersang gumagalaw sa likod ng eksena, mga galaw na hindi lantad, ngunit may kakayahang baguhin ang direksyon ng pamahalaan sa isang iglap. Habang nananatiling tikom ang iba pang kampo sa isyong ito, patuloy namang umiigting ang usapin sa social media kung ano nga ba ang tunay na kalagayan sa loob ng administrasyon. May ilan ang nagsasabing ito ay simpleng opinyon lamang, ngunit may iba ring naniniwala na may mas malalim itong pinaghuhugutan. Sa huli, panawagan ay malinaw. Hindi lamang ito tungkol sa seguridad ng isang opisyal, kundi sa katatagan ng buong bansa at sa gitna ng mga bulong-bulungan at posibilidad kayang hindi maitatanggi. Kapag ang politika ay biglaang kumilos, ang epekto nito ay ramdam ng bawat Pilipino. Ito, papakita ko sa inyo yung tiwala ng ating mga kababayan. Nanguna naman si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong survey ng WR Numero Research. Net patungkol 25, sa ang lakas ng 2028 mic nyo, ha? elections. Sa tanong sa una, kung ngayon gaganapin ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Kung saan 11 politiko at opisyal ng gobyerno ang nalumutang ang pangalan ng posibleng maging kandidato, si VP Sara pa rin ang may pinakamataas na porsyento ang nakuhang boto. At ilan naman po sa mga kababayan natin na nakausap ng Net25 News Team ang nagsabi po ng kanilang opinyon kung bakit nila iboboto si VP Sara Ayan. bilang susunod na Pangulo ng Bansa. Ayan. Tingnan natin ang Ayan, karagdagang ayan. detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, si Vice President Sara Duterte pa rin nga ang nananatiling pinakamalakas na contender sa mga presidential balls sa 2028. Patuloy na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa pangalan ng presidential balls sa 2028 elections. Sa pinakuling survey na ginawa ng WR Numero Research nitong Marso, 35.9% ng mga respondent ang nagsabi na si VP Sara ang iboboto nila sa pagka-presidente. Tinanong ng Net25 News Team ang ilan nating kababayan. Bakit nga ba nila iboboto si VP Sara? Ayan, pakinggan natin. Bumalik po yung dati na may yung mga tao may kinakatakutan. Pero ngayon na mga tao, Kung ang magiging pala Mga kinakatakutan para daw may balik. Kasi totoo nga naman, wala na kinakatakutan ngayon. Ang lupit ngayon. Hindi talaga, alam mo ang mga kriminal, iba mag-isip. Totoo, hindi ako nagbibiro. Ang mga kriminal, gago talaga yan. Mga demonyo yan. So kailangan yung Pangulo, matikas, hindi parang... Hindi pwedeng ganun. kanya, ikatulad din ng kanyang tatay. Kasi yung seguridad ng mga tambayan na sa paligid, yung mga mas maganda nung panahon ng mga
mga Duterte din ako nung panahon ni Duterte. Possible. Simula nung naupo si Tatay Digong, parang maasan din yung mga alam nyo na yung mga nagkaroon ng war on drugs. Yung kontra natin sa droga medyo nabawasan. Wala siya ngayon, parang bumalik yung mga krimen ngayon. Mga namamatay. Okay naman siya sa atin. Puchak ngayon, hindi mga adik ang namamatay ngayon mga kababayan, mga inosente po ang namamatay. Okay, yun po ang pagkakaiba, di ba? So kaya pala, di ba? Kaya pala itong si Trillanes mga kababayan, ay, pakita nga natin si Trillanes. Kaya teka lang nga. Oh. Kaya pala itong si Trillanes mga kababayan ay kinakabahan na. Ang kabadong-kabado na, tingnan nyo, sabi niya po dito, sa 2028 kapag nakabalik ang mga Duterte, gigibay nila ang demokrasya. Diba? Kaya naman pala, dahil nagsalita na po ang taong bayan that Vice President Sara Duterte, no, number 1 na naman sa mga ratings, mga kababayan. Okay? Well, anyway, talagang katapusan na ninyo sa 2020, kaya humanda kayo. Ayan mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.